bayan, hindi lang paggunita kundi isang malaking selebrasyon para sa bansa. Ang ika-10 taong anibersaryo ng ating panalo sa inihaing kaso sa Permanent Court of Arbitration laban sa China. Dito kasi nakaangkla ang malaking laban ng Pilipinas sa pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ano ba ang kahalaga ng Arbitral Award para sa Pilipinas? At ipumbalikan sa ulat ni Floyd Brenz. Sa pinakakanlurang hangganan ng Pilipinas, ipinagdiwang ng mga residente at mga sundalo ang ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling at ika-3 West Philippine Sea Victory Day. Sa Pag-asa Island sa bayan ng Kalayaan, Palawan, nag-alay ng pagpupugay sa 2016 arbitral ruling ang mga opisyal at residente ng isla na tumayong sa gisag ng soberanya at katatagan ng mga Pilipino sa gitna ng West Philippine Sea. Kinilala rin sa selebrasyon ang mga mangingisda at sundalo na patuloy na nagbabantay at nagtatanggol sa maritime domain ng bansa. Sa Pag-asa Island, ipinagdiwang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro at ilang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ang anibersaryo ng Arbitral Award. Dumating si Teodoro sakay ng eroplano ng Philippine Air Force at lumapag sa pinagandang Rancudo Airfield, isang mahalagang infrastrukturang nagpapalakas sa kakayahan ng bansa na masustain ang mga operasyon sa West Philippine Sea. January 22, 2013 nang iakyat ng administrasyon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino sa Permanent Court of Arbitration ang kaso laban sa China. Pero bakit nga ba napakahalaga ang arbitral ruling para sa Pilipinas? Una, pinawalang bisa ng Permanent Court of Arbitration ang 9-dash line ng China na nagsasabing meron silang historic rights sa halos 85% ng South China Sea, kasama ang halos 80% ng West Philippine Sea. Ayon sa korte, walang legal na basehan ang pag-angkin ng China sa resources ng mga lugar na nasa 9-dash line dahil nabura na ito noong sang-ayunan ng China ang UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangalawa, pinagtibay ng Permanent Court of Arbitration ang sovereign rights ng Pilipinas sa 200 nautical miles ng exclusive economic zone ng bansa. Sa ilalim ng UNCLOS, may karapatan sa mga yaman ng dagat hanggang sa 200 nautical miles ng kanyang teritoryo ang isang bansa. Ibig sabihin, ang Pilipinas lamang ang may karapatan sa mga yaman ng dagat na nasa kanyang economic exclusive zone. Sinabi rin ng tribunal na nilabag ng China ang sovereign rights ng Pilipinas dahil sa pakikialam sa mga mangingisdang Pilipino dahil sa mga ginawa nilang artificial island sa Mischief Reef at Second Thomas Shoal. At binanggit rin nila na nakasira sa kalikasan ang paglikha ng artificial islands. Floyd Brenz para sa Bayan.